kapayapaan ay mapasa atin lahat. Ito, buong linggo, buong taon, buong buhay natin. Nawa. Ako si Bobby mula sa Daan Neo-Catekumenal dito sa ating parokya. Itong taon, ang mga kabataan ng Neo-Catekumenal ang inatasan upang magtanghal ng panuluyan itong taon na to. Marahil itong mga araw na to patungo dito sa Pasko ay punong-puno ng gawain sa bawat isa, bawat pamilya. Tayo ay naging aligaga. Maraming bagay. Pag-ayos ng bahay dahil darating ang mga kamag-anak. Kakainin sa Noche Buena. Mga regalo na kailangan ibigay sa mga bata. Higit sa lahat. Lalo na yung mga magsisipila ng ating mga inaanak para sa kanilang mga aginaldo. Pero mabuti na rin na tayong lahat ay narito. Maupo. At bigyan ng natatamang kahalagahan ang tunay na kahulugan ng gabing ito. Dahil itong gabing ito, tradisyon ng ating simbahan, 2,000 taon na ang nakalipas, tayo ay binigyan ng isang malaking regalo. Pero itong regalong to ay hindi nakabalot sa isang magarang kahon o sa slap na cellophane, kundi ang regalong to ay nakabigkis sa isang lampin. Itong regalong to ay hindi inilagay sa ilalim ng Christmas tree, kundi ito ay inilapag sa inihiga sa sabsaban. Pero anong kahalagan nga ng itong araw na to para sa atin? Bakit kailangan natin bigyan ng natatamang pansin ngayong gabi? Di lamang para pagpapasa ng pananampalataya sa mga bata, kundi para sa atin din na nabubuhay dito sa mundo upang ipaalala itong dakilang regalo sa bawat isa. At napapaloob to sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang sa ganon, kung sila'y nanampalataya sa kanya, hindi sila madadala sa kapahamakan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo niya yung kanyang anak, hindi upang parusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Paano natin nakamit itong buhay na walang hanggan? Paano na pa sa atin itong kaligtasan? Dahil sa pag-aalay ng buhay ni Kristo sa bawat isa, sa kanyang kamatayan sa krus, at kanyang muling pagkabuhay. Kung hindi pinanganak si Kristo, nasaan yung ating kaligtasan? Yung kanyang pagbibigay pagbibigay, pawawalang sala sa kanyang kamatayan sa krus, ay hindi magaganap kundi sa pinanganak. Kung gayon, wala ding pagpapatawad, walang pagtutubos, walang pagpapawalang sala, at walang kaligtasan. Kung hindi siya isinilang sa araw na to, walang tagumpay sa kamatayan, mananatili tayong alipin sa dyablo dahil sa takot sa kamatayan. Pero dahil dumating siya, binukas niya yung langit para sa ating lahat na nagbigay ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga,
itong gabing ito, narito ang mga kabataan na to. Pero hindi sila narito lamang para magpalabas o magtanghal, kundi sa pamamagitan ng mga dialogo, sa pamamagitan ng mga awit, sa pamamagitan ng mga eksena na galing din sa banal na kasulatan at sa tradisyon ng ating simbahan, sila ay magpapahayag ng mabuting balita sa bawat isa. People who walked in darkness has seen a great light. On those who walk in a land of deep shadow, a great light has shone. You have multiplied their joy. You have increased their happiness. They have rejoiced in your presence as they rejoice at harvest time, as they rejoice when they share the plunder. The dominion will be on his shoulder. His name will be, and his name will be Marvelous Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace, Prince of Peace. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung hindi dahil sa Kanya, ay walang nangyari sa lahat ng ginawa. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at kailanman hindi ito nagapi ng kadiliman. Long Lek Maria, Maliatay Puta, Maran Maran Namek, Maran Maran Namek. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Nang ika-6 na buwang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazaret.
sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lahi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Magalak ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay naging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at ito'y tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa buong angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at siya'y tatawagin anak ng Diyos. Naalala mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon nasa ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao. Sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari. Ako ay lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Santa, Santa Maria, Mother, Mother of God, pray, pray for us who are sinners. Santa, Santa Maria, Mother, Mother of God, pray, pray for us who are sinners. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Elizabeth! Maria! Blessed are you, Mary, among all women. Mary, blessed is the fruit, Mary, the fruit of your womb. Jesus, Mary, you have believed. How is it that the mother of the Lord should come to me? Oh, how is it? How is it that the mother of the Lord should come to me? Oh, how is it? For as soon as I heard your voice, something happens within me, and the child in my womb leapt for joy. Maria,
the mother of the Lord should come to me. Oh, how is it? My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior. From this day, all generations will call me blessed, for the Almighty has done great things for me, and His name is holy. He shows the power of His arm. He routs the proud of heart. He casts down the mighty from their thrones and exalts the lowly. The hungry He fills with good things, and the rich He sends empty away. He helps His servant Israel, remembering His mercy, according to the promise He made to Abraham and to all His seed forever. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior. Tara, Maria, nang makapagpahinga ka pa. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y matuwid at ayaw siyang siraan ng puri sa madla, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at nagwika, Jose, anak ni David,
Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Let's fix your dress. You look at Mama later. Haba naman. Ang lahat ng ito ay nangyari When you walk, you upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, na ang ibig sabihin ay sumasa atin ang Diyos. Nang magising si Jose, ay tinupad ang iniutos sa kanya ng anghel at tinanggap ang kanyang asawa. Oo, pakakasalan ko si Maria. It was the Virgin Mary, the promised bride of Joseph. When before they came to live together, she found herself pregnant by the work of the Holy Spirit. And Joseph, who was just and did not want to repudiate her, he decided to send her away in secret. How bitter are the waters, Mary. She, Lamb of God, humble Lamb, you do not resist evil. Mother of Jesus and our Mother, pray for us. Pray for us. A cry is heard in Ramah, a cry and a great lamentation. It is Rachel who weeps for her children and does not want to be consoled because they are no more. Oh, bitter are the waters, Mary. She, Lamb of God, humble Lamb, you do not resist evil. Mother of Jesus and our Mother, pray for us. Pray for us. And when Joseph awoke, he took with him the child and his mother, and in the night fled to Egypt, because Herod was looking for the child to kill him. How bitter are the waters, Mary. She, Lamb of God, humble Lamb, you do not resist evil. Mother of Jesus and our Mother, pray for us. Pray for us. Nang panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea,
ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaninningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinila ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. At kapag daka ay napakita ring kasama ng anghel ang isang makapal na hukbong makalangit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabing, Glory to God in the highest, and peace on earth to the people of good will.
Buksan ang kalangitan, isinilang ng tagapagligtas sa lahat. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang ibinalita sa atin ng Panginoon. Let's go already, shepherds, let's go to Bethlehem. Today a child is born, his name's Emmanuel. His name's Emmanuel, his name's Emmanuel. Let's go already, shepherds, let's go to Bethlehem. The poor already sing, the little ones laugh. The poor already sing, the little ones laugh. Rejoice, 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 rejoice. Our Savior is born. Let's go already, shepherds, let's go to Bethlehem. Today a child is born, his name's Emmanuel. His name's Emmanuel, his name's Emmanuel. Let's go already, shepherds, let's go to Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Chiribim, chiribom, chiribim bom 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 bom, chiribim, chiribom, chiribim bom 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 bom. Let's go and see who is Ating born tonight. Pasalamatan ang ating mga kabataan ng parokya, ang ating mga shepherds, mga pastol, In the sky the queen shines among the stars. ang ating mga With its angels, radiant light shows us the way. In Bethlehem it shines. ang Anghel Gabriel, Of the Lord. si Rafael Alabastro, It bows down in front of the Creator. Kiribim, ang gumanap ng Elizabeth, kiribim, bom, 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 bom. si Vina Betis, Kiribom, kiribim, bom, 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 bom. ang gumanap ng Jose, Go and see. ang gumanap ng Jose, si Zachary Evangelista, ang gumanap ng ating Maria, si Alia Faith Tolentino, In the child recognizes he is at ang ating sanggol, ang ating baby Jesus, warm soul. baby Evangelista. That little baby, humbly they bow down in front of the So, sana ay nakatulong sa atin itong nasaksihan natin para manariwa sa atin yung napakahalagang kasaysayan ng ating kaligtasan. Alam ninyo, alam na naman ninyo siguro, no, ng nativity scene was depicted and started by Saint Francis of Assisi 800 years ago in Greccio, northern Italy, in the year 1223. Sa katunayan, kami mga Franciscano ay nag-celebrate ng 800th centennial
anniversary ng Gretio, no? Gretio experience. Sabagat ayon sa kasaysayan at sinasabi na si St. Francis noong year 1223 ay sinimulan niyang maggawa ng Belen. No? Kinausap siya ng pare doon sa Gretio na kung maaari ay gawin natin to. At si St. Francis lahat ang nag-isip at nagplano kung paano gagawin ang Belen. Nung nangyari doon sa Christmas Eve Mass, si Francis ay natasan siya ng parish priest, ikaw maghumili. Kasi si St. Francis ay deacon, hindi po siya pari. No? At during the homily, suddenly infant Jesus in person appeared in the Belen. So Francis embraced the child and worship God. No? Kaya nga, itong kasaysayan na ito ay naging tradisyon at kayamanan ng simbahan para bigyan ng malalim ang kahulugan ng nativity of Jesus Christ depicted in the scene of sa eksena ng Belen. No? So doon nagsimula po yung ating celebration of paggawa ng mga Belen. Kaya tayong mga Kristiyano, ang sentro talaga ng ating pananampalataya ay si Kristo. Hindi po yung mga Christmas tree. Kasi yung Christmas tree, introduce lang po yan nung si Santa Claus ay dumating din si Santa Claus. Ano? Kasabay niyan. Dahil commercial yan eh. Ay kapag meron ka mga ganyan, maraming bibili na mga kung ano-ano. No? Pero ang tunay na kahulugan ng Christmas is centered on Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, nandito tayo para saksiyan natin. Meron namang live child, infant child, anak ni, ano ba yan? Kaya anong anak yun? Kay Fiel. Kapang-panganak lang po yun, Kaya nga tamang-tama, timing, nakumabot siya dito sa Christmas Eve Mass natin, nawa, ang sabi sa atin ni Pope Francis, na may totoong maranasan natin pag nilay-nilayan po natin yung kapanganakan ni Jesucristo. Hindi na siya ipapanganak in person again, but He can be born in our hearts. Sa puso natin, buksan ang puso natin para tanggapin si Jesus sa ating buhay. Para magkaroon ng katuturan, ng katuparan, ang pangako ng Diyos kung bakit nag-incarnate si Jesus Christ as human, truly human, and truly God. Yan ang tandaan po natin. Walang half-half doon. Buo ang pagka-human ni Kristo at buo rin ang kanyang pagka-Diyos na siyang nagbigay ng pag-asa sa atin para tayo ay makinabang sa buhay na dala ni Kristo, sa kanyang kapanganakan, sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. So it is a Paschal mystery actually. Hindi lang natin pinagdiriwang yung panganakan. The whole Paschal mystery, the incarnation, life, death, and resurrection of Jesus Christ. Kaya tayo mga kapatid, papasok tayo sa banal na Eucharistia ngayong gabi na merong pagninilay sa mga katotohanan na ating pinagdiriwang ngayon. Hindi po ito palabas, sabi kanina ni Bobby, kundi totoong nangyari. 800 years ago, Jesus appeared in Belen.